Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa Batang Maynila to. Kanina lang pong umaga ay may in-upload tayong video. Ito pakita ko sa inyo mga kababayan yung in-upload nating video. Actually, ito po ay late upload mga kababayan. Okay. So ito po ay late upload. Ito pong video, ito po yung naku po, bakit may mga blank? At ang title po ng ating video ay Kampo ni Duterte, may nakitang butas laban kay Marcos. Madaming blank spaces dyan po sa GAA National Budget sa 2025. Actually mga kababayan, late upload po ito. Kung mapapansin ninyo, kung panonoorin nyo yung video, nabanggit ko po na magandang gabi. So good evening. Ibig sabihin, kahapon pa po yan. Minsan nga po, ginagawa ko yan, tanghali pa, pero na-upload gabi na. Kaya nga minsan, in-anticipate natin na gabi na natin ma-upload, kaya good evening ang nababanggit natin. Hindi po katulad ngayon na talagang umaga, ito i-upload ko po agad itong video na to. So marami nag-react dyan. Kasi may nakita po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang kampo ng mga blank spaces dyan po sa BICAM report. At tayo naman, ang ating reaction dyan ay tayo naghanap ng kasagutan dito po sa gobyernong Marcos. Siyempre, di ba, pag may mga ganyang issue, magtatanong tayo. Di ba? Hindi, kasi ibang panatiko kapag nagtanong ka lang, iniisip nila, kinukontra mo na eh. Maraming ganyan eh. Grabe talaga itong ibang mga loyalista. Nagtatanong ka lang. Actually, dyan po sa video na yan, nagtatanong ako, ano nangyari? Bakit may mga blanco? Sabi ba naman ay mag-research ka nga. Hindi ko pa nakita yung kasagutan ng Malacanang during that time na yan po, video yan ay ginawa. So ngayon, ito na mga kababayan, may kasagutan na po itong Marcos government tungkol dyan. Katulad na ito, meron pong nag-post na Facebook page na malamang loyalista ito. 21 minutes ago, kabago-bago lang nito mga kababayan. Ang in-upload niya o ang pinost niya yung statement ni Executive Secretary Bersamin. At meron ding post na itong Impact Leadership na 36 minutes ago. Ibig sabihin, bago lang na-debunk itong sinasabi ng kampo ni Duterte. So, doon po sa mga loyalista na nagagalit po, nag-comment po dito sa aking video, late upload po yan. At tayo naman po ay tinitingnan muna natin ang mga bali-balita bago natin nagawa ng video. Paliwanag ko lang, late upload. Saka, hindi ko sinasabi na talagang mali. Nagtatanong nga tayo, ba't ganun? Ba't nakitaan kayo ng butas ng mga kampo ni Duterte? Ito na nga yan paliwanag. Kasi ibang mga loyalista, mga high blood eh. Grabe talaga mga kababayan. Magagalit pa sa iyo eh. Alam niyo karapatan ng bawat isang Pilipino ang magtanong. Dapat nagtatanong tayo. Pag hindi natin alam ang sagot, magtanong. Hindi yung parang lagi kayo nangaaway. Sabi ng isang loyalista ron na gano'n, nag-comment o sabi, hindi ka nag-research, ganyan-ganyan, bago ka magsalita, ganyan-ganyan. Grabe talaga mga kapanatiko ito mga ito. Tayo po nagtatanong. Gusto ko po kasi natin marinig mismo doon sa Malacanang, marinig sa kampo ni Presidente Marcos, hindi yung base doon sa opinion at chismis ng mga loyalista. Mas gusto natin, mas prefer natin na marinig yung kasagutan. Katulad dito. Nagpaliwanag na si Bersamin. Ito papakinggan natin, di ba? At ngayon, isi-share natin kasi ayon kay Bersamin, mga kababayan, itong si Duterte ay fake news. Fake news daw. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Kasi nga, pinapakalat nila na may blanco dyan po sa GAA, General Appropriations Act of 2025. Pero hindi naman pala. Kasi maraming kopya daw. Ito. Basahin natin yung paliwanag ni Bersamin, mga kababayan. Sabi po sa report ng Impact Leadership, Duterte maliciously peddled fake news. Ayon po sa Malacanang,
Ayan po yung gusto ko marinig, yung sagot ng Malacanang. Hindi ko po sila pinagbibintangan. Nagtatanong lang po tayo. Kaya doon sa mga nagagalit sa nagko-comment doon sa ano ko, alam mo, pa-check up kayo, baka masobrahan kayo, baka ma-high blood kayo kasi masyado kayong panatiko talaga eh. Talaga naman dapat hayaan ninyo yung mga nagtatanong. Diba? Karapatan ng bawat isang Pilipino na magtanong. Ha? Kala mo naman yung nag-comment nag-research talaga. Puntahan niyo yung DBM website, nandoon ang paliwanag. Kala mo siya, kala mo nag-research siya, hindi rin, nakibalita lang din naman. Natotoo, nakibalita lang rin naman eh. Kala mo ba nag-research nyo sa website ng DBM? Hindi. Nakachismis lang din niya. Kaya huwag kayo masyadong high blood. Relax kayo. Okay, sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, talagang he strongly condemned former President Rodrigo Duterte's claim that Ferdinand Marcos Jr., itong ating presidente, ay pinirmahan ng 2025 General Appropriations Act GAA with blank sections, allegedly allowing for arbitrary filing of funding amounts. Kasi yun nga yung sinasabi ni Duterte. Ngayong araw January 20, ngayon lang ito yung sumagot eh. Ngayon lang yung sagot eh. Kaya nga tayo nagtatanong eh. Sabi ni Bersamin, ngayong Lunes, January 20, ngayong araw na to, ngayon lang sinagot, Sinabi na aligasyon is outrightly malicious and labeled them as fake news. Ayon kay Bersamin na walang part o parte sa 2025 national budget ang naiwang unexamined o hindi sinilip, hindi pinag-aralan bago ito pinirmahan ng ating Pangulong Marcos. Meron kasi mga grupo including former President maliciously peddled fake news about President Marcos having signed the JA of 2025 with certain parts of the enactment purposely left blank to enable the administration to simply fill in the amounts like in a blank check. O sabi ni Bersamin, yung sabi ni Duterte. Ngayon, ito yung paliwanag ng Malacanang. Para po ito sa katulad ko at sa katulad ng iba na nagtatanong. Yung sa maalam na, magaling na ng mga loyalista na ayaw magpatanong, ito, buti pa to sumasagot. Bersamin, yung nag-comment doon sa video ko, parang ang tali-talino eh. Nakachismis lang naman. Sabi ng Malacanang, he assured the public that all 4,057 pages, sige nga, yung nag-comment sa akin, tingnan daw yung sa website ng DBM. Titingnan mo, 4,057. Kung may oras ka para tingnan yung 4,057 pages, hindi ikaw na lang ang ikaw na lang ang tawag doon, sumilip doon. Tayo naman, salita lang ng gobyerno, katulad na ito ni Bersamin, okay na tayo eh. May tiwala naman tayo sa Marcos administration eh. Gusto lang naman natin magpaliwanag. Ito, papaliwanag sila, fake news si Duterte. Lahat yun. Yung 4,057 pages ng 2 volume na budget, meticulously reviewed by hundreds of professional staff from Congress and the Department of Budget and Management. This thorough line by line review ensured there were no discrepancies in the budget's appropriations. Imposible daw for any funding items na maiwang blanco. Gaya ng binibintang, alleged by misinformed and malicious sources. Ayan po yung yung mga tao ni Duterte. The Executive Secretary urged the public to refer to the DBM website to verify the details of the 2025 JA, which he affirms is fully transparent and available for public scrutiny. Bilang pagtatapos, sabi ni Bersamin, the former president and his cohorts should know better that the JA could not contain blank items. Ayan. Duterte, fake news ka daw. Eto nga, yung vlog dun sa sa page ni Baste Duterte, fake news daw kayo.
Yung hawak ninyo, hindi yan yung final form na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. So, fake news. Nalang yan talaga itong mga DDS. No? Ha? Siguro hindi rin alam ni dating Pangulong Duterte yan. Basta finid lang sa kanya, tapos siya naman, sige, banat. Ay, naibigay pala sa kanyang kopya ay hindi final. Hindi pa final. Hindi yun yung pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi yung pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay kumpleto po. Wala pong ni isang blanco, at talagang pinag-aralan po yan na wala pong ano bang tawag doon sa term nila, wala pong discrepancy, mga kababayan. Kasi mahirap po yan mahirap po yan na magkaroon ng discrepancy. Kaya ito, basahin lang natin ito nga ilang comment bago tayo magtapos. Lahat na lang ng kalokohan ginawa na ni Digong. Self-defeating pa ang statement about blank budget, tapos yung mga DDS naman pinapatulan statement, akala mo naman talaga mga nag-aaral ng batas. Ayan, yun talagang talagang pinagdidiinan na talagang itong Marcos government ay gawa ng katarantaduhan dahil nga po may mga blanco. Yan po yung mga DDS. Meron naman po ibang grupo katulad po natin nagtatanong lang bakit ganon. Kailangan lang namin mapaliwanagan. So ito, nagpaliwanag na itong ating gobyerno at lumalabas nga, fake news si Duterte. Nako. Mr. Duterte, tingnan mo maigi yung mga nasa paligid mo. Imbis na palubog na kayo Imbis na umangat kayo, mas lalo kayo lumubog. Dahil po dyan sa pinagkakalat ninyong misinformation at malicious information. Kaya, ayan mga kababayan, napakalinaw naman na nagsalita na po ang Malacanang. Yan lang naman po gusto natin, magpaliwanag ang Malacanang. At sabi nila na hindi po totoo yung pinapalabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Fake news. Etong si dating Pangulong Duterte nang sinabi niya na may mga blanco doon sa pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na GAA 2025. Wala pong blanco. Yung nakita nila, baka draft pa lang yan. Kaya wala pang amount. Ayan po ang sabi ng Malacanang. Ngayon, kung gusto nating tingnan, talagang scrutinize natin yung budget, pwede naman natin puntahan. Ito po yung mga ito mga kababayan yung yan. Ito po yung mga link. Ayan Ayan mga kababayan, ayan yung po yung link kung gusto ninyo. Para po sa 2025 GAA. Yung hindi fake news mga kababayan. Okay? So yun lang. At least napaliwanagan tayo at sablay na naman itong kapo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo, kayo mga DDS talaga. Ayos-ayos ninyo dahil wala na kayo ginawang tama Pero tuwa-tuwa pa rin yung mga DDS. Hindi na kayo nakakatulong, dagdag pa kayo sa problema So yun lang po mga kababayan, yung mga nag-comment doon sa una kong video, wag kayo masyadong iyakin. Naghihingi lang po ako ng explanation. Ngayon, ito napaliwanag na, di tapos na. Okay na ako. Alright, so muli, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.